parang mahirap na unawain na ang Diyos ay tatanggap sa atin na tayo ay lumabag. Subalit ito isa lamang katanungan na hindi ko alam kung ano ang ating gagawin na sa panahong na siya ay darating na ay tayo ay makakarinig na tayo ay itatakol ng ating Panginoon. Subalit isang hamon lamang na ang katanungan ito ay ating mapagbulay-bulay ngayon sapagkat sang-ayon sa pag-aaral na aking nasumpungan sa Biblia, ang pagsara ng awa ay hindi ito nangangahulugan ng pagsara ng karapatan ng tao na lumapit sa Diyos. Sa halip, ang pagsara ng awa ay isang pagtatapos lamang ng gawain ng Diyos upang ang mga taong hindi tumanggap sa Diyos ay hayaan ng mabuhay hanggang sa pagsunog ng lupang ito. Subalit doon sa mga nagpahalaga sa katotohanan, subalit dahilan sa mga karanasan na hindi nila nakaya at pagkatapos ay kanilang sa pagsisikap ay kanila itong muli balikan ang kanilang karanasang ito. Ang karanasan ni Jacob ay nagbibigay sa atin ng isang pag-asa na kung talagang tayo nga ay tapat sa ating mga tungkulin, tayo'y kanyang pakikinggan. Ang malungkot lang nga dito ay mayroong isang kasabihan na ang taong mahilig lumabag ay ito'y maging ugali na niyang lumabag. Pero kung sa Diyos, ang tao na lumalapit sa Kanya, lalo na ang Kanyang anak na tinatakan niya ng mga katotohanan sa pasimula, subalit itinakwil ang katotohanan ito, siya ay nanatiling tapat sa tao. Subalit ang taong lumabag, hindi na niya matanggap ang kanyang sarili na maging karapat-dapat pa. Kaya wala sa Diyos ang problema kung hindi na sa tao. Ang bagay na ito ay aking nakita na ito na nga ang nangyayari sa marami ngayon. Nanlulupaypay sila kapag narinig nila ang pagsara ng awa dahil para sa kanila ay wala na silang pag-asa. At iyan ay bunga ng ating kaisipan na ang paglabag ay dapat tumanggap ng kapahamakan. Subalit, nais ko lang sabihin sa inyo na kung totoo at tapat ang ating puso, na tayo nga ay nadala lamang ng ating karanasang kahinaan, bakit nga ba maging hadlang sa atin ang ating paglapit sa Panginoon na ang ating kahinaan ay sasabihin natin hindi na tayo pwedeng lumapit sa Kanya? Hindi iyon ang mahalaga kung hindi tayo ay binigyan niya ng isang karapatan na makakalapit sa Kanya. Kaya sa panahong ito, ang pagdating ng ating Panginoon ay tunay nga na natakda na. Ang mga talata sa Biblia na ating mga pinag-aralan ay nakakatiyak tayo na ang Kanyang pagdating ay tayo ay maging handa. Tulad nga ng isang bagay na aking nasumpungan din sa Biblia, na bakit ang 144,000 lamang ang nakakaalam ng pagdating ng Panginoon. Napakaraming tao. Ang kaguluhan ay nagpapatuloy. At ayon pa nga sa Biblia, ang buong sanlibutan, ang langit at ang lupa ay magiging magulo. Subalit, bakit hindi malaman ng mga makasalanan na darating na ang wakas? Ang mga bagay na ito ay tunay ngang salungat nga sa ating pag-aaral sa kapanahunan ito. Na ang pagdating pala ng Panginoon ay hindi malalaman ng mga makasalanan sapagkat hindi naman sila nag-aaral ng hula. Hindi nila masusundan ang pagdating ng Panginoon. Samantalang yung mga nag-aaral ng hula, malalaman nila. Kaya sila ay mag-iintay ng Kanyang pagdating. Kaya ang ating pag-iintay ngayon, ito'y batay sa
hula. Hindi tayo nag-iintay na nanaginip lamang tayo. So, ganyan kahalaga ang hula na ating sinusundan. Kaya kung tayo ay nais na magkaroon ng katiyakan, nagreforma tayo, kailangan natin ng hula na maunawaan natin upang yung ating pagreforma ay magiging isang karapatan natin na maging isa tayo sa bayan ng Diyos. Yamang ating nalalaman na ang bayan ng Diyos ay dapat nagkakaisa bago pa siya dumating. Kaya sandaling ito, ang inyong kapatid ay nagbabalita sa inyo ng mga bagay na ito bilang pagbubuod ng mga karanasan na aming naranasan sa gawaing ito na at ito inyong naranasan din naman sa kabila nito ang bahagi ng reformasyong ito. Kaya upang tayo ay mag-iintay pareho sa pagdating ng ating Panginoon, narito tayo dumating sa ganitong yugto. Titingnan natin kung ano ang ating ginawa. Iiwan natin sa ating Panginoon at ako bilang nagbabahagi sa inyo, Brother Jonathan Orita, na sa kilusan ng Prophetic Advent Movement of 1994 Seventh-day Adventist, umaasa na ang mga balitang aming naibahagi sa inyo ay hindi magkulang na kung saan ang ating Panginoon ay darating na sa takdang itinakda niya, sa takdang panahon na ang mga tao ay hindi nakapagbabantay, ang biglang pagkawasak ay darating na bigla.